Yan, Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan po mga kabunyog. Bigyan lang po natin ng reaksyon itong kahulan po, nagkahulan itong si Senador Tolentino at itong si Robin Hood Padilla. Ito po ay mga aso ni Duterte sa Senado. Naku itong mga aso ni Duterte nag-aw-aw-aw-aw-aw po sa isa't isa. Mukha pong nakakahalata na itong sila Robin Padilla. Itong mga die hard na mga dog. Hindi Kanor Duterte na itong si Tolentino na kanilang kapartido diyan sa PDP, no? Mukhang simpleng tumutuklaw na po sa mga Duterte o sa kanyang partido, no? mukhang mukhang nakahalata na si Robin Hood Padilla, no? Alam niyo naman si Robin Hood Die hard ito kay Duterte. Saan po ba nag-ugat-ugat yung pagtahol-tahol nila sa isa't isa? Kasi po, pinagre-resign po ni Robin Hood Padilla itong si Tol Tolentino sa kanilang partido sa PDP, no? Wala na po yung laban diyan Inalis na nila yung word na laban. So Partido Demokratiko ng Pilipinas, no? PDP. Wala na yung laban. Ngayon, sabi ni Robin Padilla sa kanyang mala scripted na salita, kanya daw pinagre-resign, pinagbibitiw bilang opisyal po ng PDP si Francis Tolentino at hindi lang bilang opisyal, bilang miyembro po ng PDP. Kumbaga, sa simpleng salita ni Robin Hood Padilla, pinalalayas niya na po si Tolentino sa partido. At sa tingin natin, ang dahilan po niyan, mga kabunyog, tingin ko nakakaramdam na sila Bongo, si Bato, yang si Robin Padilla, yung mga diehard Duterte talaga. Na itong si Tolentino ay simpleng naguhudas. Naguhudas Barabas Hestas dito sa kanilang Panginoong Kanor na si Rodrigo Duterte. Ayaw yan ng mga loyal doggy. Alam niyo ang aso, loyal yan sa kanyang amo, di ba? Kaya ang tawag natin, mga aso ni Duterte. Loyal yan kay Duterte. Yang si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, at kahit si Tolentino. Kaya lang alam niyo ang aso, di ba? Ang aso. Pag nauulol ang aso, forgive the word pag ang aso'y nababaliw na, nababirusan, nakakagat ng may rabies, nauulol. At pag nauulol ang aso, kahit ang kanyang aso ay kinakagat, sinasakmal. Kumbaga sa ahas, tinutuklaw. Mukhang ganun po ang ginagawa ni Tolentino sa kanyang mga kadutards or ka-DDS na mga senador. At kahit kay Kanor. Una po, naalala niyo yung pagpapatalsik kay Miguel Zubiri. Pinatalsik nila si Miguel Zubiri. Akala ni Miguel Zubiri, yung mga Duterte senator ay kanya. Si Bato nga di ba? Nagdrama-drama pa. Yung pala, pumirma din para patalsikin si Zubiri. In short, ang naupo dyan, itong sila Chis Escudero na alam natin, kahit ide-deny ng Malacanang, may mukhang hindi pabor sa mga Marcos itong ginagawa ni Zubiri na hinahayaan niya si Bato doon kay Morales. So may mga dynamics yan. So ngayon, isa si Tolentino sa nakinabang dyan. Si Tolentino ay naging majority floor leader. Malaking posisyon po yan sa Senado. Pinalitan niya dyan si Joel Villanueva Isang malaking posisyon yan. So nakinabang. So lumalabas kung ang bagong liderato ng Senado, kung may mandato yan ng Malacanang, si Tolentino ay nasa team ng Malacanang. Kumbaga nag-team Marcos na. Yan ang sinasabi at punto ni Robin Padilla. Kung ikaw ay Senate Majority Floor Leader na, mabuti pang mag-resign ka na sa partido at ikaw tol ay mag-resign na bilang kasapi ng PDP. So anong ibig sabihin nun?
Hindi naman kakahol si Robin Padilla kung hindi tuturuan ng kanyang amo. Ganun po yun eh, ganun ang aso eh. Ang aso hindi kakahol pag hindi sinabi ng aso. Mag-aw-aw-aw ka. Oh. Ngayon, ang kinakahulan ni Robin Padilla ay kapwa niya aso na sa tingin niya ay naulol. Dahil nga, kumakagat na po sa kanilang partido. So sabi niya kay Tolentino, mag-resign ka na. Dahil alam nyo, si Tolentino po ay re-electionist senator. Ibig sabihin, tapos na yung isang term ni Tolentino, ngayon tatakbo ulit siyang senador. At syempre, nakikita ni Tolentino, lamang ka pag ikaw ay nasa linyada ng administrasyon. Syempre, pag administrasyon ka, kandidato ka, meron ka agad makinarya, political machinery. Ha? Kapag daladala ka sa ticket po ng administrasyon. Pangalawa, bukod sa makinarya sa politika, napakahalaga niyan sa eleksyon, pondo, pera, kwarta, o campaign funds, siyempre, iba na ang malapit sa paanan ni Bongbong Marcos, di ba? Ha? O sa puwet ni Lisa Araneta. Sa puwet ni Lisa, no? O, di ba? Ganun yun eh. Ganyan talaga ang masakit na realidad ng politika at alam niya ng mga trapo. Ngayon, itong si Tolentino, mukhang hindi naman dinedenay, lilinya na kay Marcos. Eh, siyempre, hindi gusto ng mga Duterte yan. Eh, siguro, pinapili si Tolentino. Ano ka ba talaga? Marcos ka ba o Duterte ka? Eh, bangag yan eh. Adik yan. Kumbaga, alam naman natin ang banggaan at boljakan at ano eh. Wrestling ng Marcos Duterte. Kaya nga kahit si Inday Takaw, si Sara Duterte, nag-resign na sa DepEd, di ba? And the rest is pulburon video, di ba? O, di ba? At mga maisog rally. Ngayon, itong si Tolentino, nasa partido ni Duterte, pero lumalabas, maka-Marcos, nasa linyada ng Marcos. So, kumahol na si Robin Padilla, di ba? Alam niyo naman si Tolentino, bagay, di lang naman si Tolentino ito. May history na po ito ng pagkaunyango eh. Alam niyo hunyango? Balimbing, hunyango. Kung saan nakatapak, ganun ang kulay. Dating liberal yan eh. Dating dilaw-dilaw yan si Tolentino, di ba? Tapos nung nawala na yung dilaw sa kapangyarihan, nawala na si Pinoy, yung L ni Tolentino, naging ganyan na, nag-Duterte na. O, di ba? Ngayong wala na si Duterte sa kapangyarihan, yung ganun ni Tolentino, mukhang ganun na, oh. Marcos na. So, typical na trapo talaga. Wala namang ano dyan eh, walang, hindi naman yan, kakaiba, hindi yan kakatwa. Sa klase ng politiko sa Pilipinas, talaga namang sanay na tayo sa mga trapo na balimbing, unyango. Halos yan, marami ang ganyan naman eh. Mga congressman, mga mayor, governor, nagdilaw, nag-letter L, nung panahon ni Pinoy, o tapos nung panahon ni Duterte, naging ganyan. Naging change is coming na, sumunod na, bagong lipunan, nagagong lipunan na. So, nag-Marcos na, no? Ganyan si Tolentino, yung transformation niya. From Pinoy to Duterte to, ngayon, Marcos. Eh, hindi gusto ni Robin yun. Kasi syempre, kulto yan eh, yung grupo ni Duterte, kulto. Kung ikaw ay na kay Duterte, dapat solid Duterte ka. Ganun ang punto ni Robin Hood Padilla dyan. Diba? Ngayon, pinagre-resign siya. Eh, alam mo ang palusot ni Tolentino, Ikaw tol, magaling ka pa magpalusot. Mukhang hindi magre-resign eh, no? Ang sabi ni Tolentino, naku, hindi magandang pag-usapan yung mga ganyang bagay. Huwag daw pag-usapan ng politika. Wag maaga pa daw para pag-usapan ng politika. Sabi ni Tolentino. Pero nakita nyo parang Camille Villar yan, parang Lito Lapid din yan eh, no? Mga ano yan eh. Tatakbong senador. Naghambalang na po ang mga pagmumukha niya ni Tolentino, nila Camille Villar, Lito Lapid, yung mga re-electionist o yung mga tatakbong senador, nasa poste na po ng maraming poste ng Meralco, poste ng mga kuryente. Alam ko, ang pinopost lang sa mga poste, yung Poso Negro, di ba? Ngayon, pati mukha ng politiko nandun na. Kahit undas,
Kahit mahal na araw, walang pinapatawad tong mga politiko na to. Maikampanya lang ang mga pagmumukha nila. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkalat na po ang mga tarpaulin, ang mga poster na mga yan. Ganyan si Tolentino kasi re-election siya. At nagdedelikado si Tolentino dahil, nako, mukhang malalaglag po siya sa survey. Parang Lito Lapid lang din, ano? Si Lito Lapid tsaka si Tolentino, mahina sa survey. Ngayon, binoboljak pa siya ni Robin Padilla. Kumbaga, sabi ni Robin Padilla kay Tol, magpakatotoo ka. Ang kailangan dito kay namin, kaming mga dutad sa dapat solid ka na DDS, hindi yung namamangka ka sa dalawang ilog, di ba? Kaya alam nyo, kung pagka-loyalty lang pag-usapan, talagang itong si Robin Padilla, loyal to kay Duterte. Hanggang kulungan sasama ito, no? Ito naman si Tolentino, talagang, ano na to ano tawag, sanay na ito sa pagiging hunyango, di ba? Hunya-hunyango. Pero alam natin, anuman paglipat ni Tolentino, galing niya ng LP, galing niya ng Dilaw, naging Duterte, ngayon nagmamarcos na, hindi naman mababago ang pagka-oportunista niyan. Ganon din naman sila Bato, sila Robin Padilla, sila Bongo. Pare-pareha siyang bulok. So, yan makikita nyo. Walang mga prinsipyo yan. Ngayon, yun nga, kailangan mag-decide ni Tolentino. Kasi pag nasa line up siya ng Marcos, kung ayaw niya mag-resign, mapipilitan sila Robin Padilla, tanggalin siya, i-expel siya sa partido nila. Kasi alam niyo po, yung PDP, wala na rin yan, mabaho na rin yan eh. Nung panahon ni Duterte, lahat ng trapo nasa PDP laban. Ngayon, yung PDP na yan, wala na, iniwanan na po yan ng mga trapo. Nagpartido federal na sila. Yan yung partido ni Marcos, yung partido federal ng Pilipinas. Yung iba naman, sumanib na po sa lakas ni Martin Romualdez. Dalawa lang naman yan eh. Partido Federal tsaka lakas. Pero yung Partido Federal tsaka lakas, magkasama ngayon yan, may coalition yan. Bali Romualdez Marcos yan eh. So yung mga PDP lumipat na doon. Ganyan talaga ang buhay ng mga trapo. Ngayon, si Tolentino, Vice President po yan sa PDP laban. Siyempre, hindi papayag sila Robin Padilla na hindi siya titikit sa mga Duterte. Kaya sinasabi nga nila Bato, nila Bongo, magkakanya-kanya silang kampanya. Kumbaga, si Bato daw tsaka si Bongo magsasariling kampanya. Di ba? Si Tolentino naman magpapaanod, magpapatianod sa Agos. Ano yung Agos? Sasama kay Marcos habang nasa piling siya ng mga Duterte. Di ba? Kumbaga, ang plano ni Tolentino, kukuha siya ng boto sa mga DDS. Makakakuha pa siya ng boto sa mga Marcos. Pero siyempre, sa mga dilawan, sa mga kakampings, kahit sa bunyog, ay hindi makakatikim ng boto yan si Tolentino. Kahit yung mga Bongo na yan, yung mga Bato na yan, sa bunyog, hindi makakatikim ng boto yan. So, ganon, tignan nyo ang dynamics ng politika. At tignan nyo, si Robin Padilla na ang presidente ng PDP. Ano ibig sabihin nun? Wala na silang natira. To the point na si Robin Padilla na ang presidente ng PDP. Na dati, ang presidente niyan, biro mo, nagtatag niyang PDP laban, Aquilino, Nene Pimentel. Si Nene Pimentel, yung tatay po ni Coco Pimentel. Yan ano yan eh. Yan ang author ng local government code. Ay talagang isang alamat na yan sa politika. Political prisoner yan nung panahon ni Marcos. Lumalaban yan. Nene Pimentel. Nakatatak sa kasaysayan yan. Matalino. Magaling, mahusay. Di ba? Kahit pa paano may paninindigan. Tapos, sino pang nagtatag ng PDP laban? Ninoy Aquino. Isipin nyo, Ninoy Aquino. Matalino. Nakulong din yan. Political prisoner. Ninoy Aquino. Ngayon, from Nene Pimentel, Ninoy Aquino, ang presidente na po ng PDP,
Robin Hood, Suklay, Bigote, Padilla. Jesus Mariosep. Siguro umiiyak si Nene Pimentel sa kanyang libingan. Tapos ngayon, ayan na, yung PDP Vice President nila, si Tol Tolentino, nakikianib kay Marcos. Na alam naman natin, napakatindi po niyan. In fact, ang PDP laban, tinatag yan, anti-Marcos yan eh. Nung unang panahon. Yan ang history yan eh. Yan po'y para magkaroon ng oposisyon laban sa diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. Pero ngayon, naiba na. Ha? O kayo, anong masasabi nyo, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? May punto ba si Robin Padilla? Sabi ko nga sa inyo, yung aso ni Duterte, kinakahulan si Tolentino. Kasi sa tingin nila, naulol na si Tolentino. Kasi kinagat na rin ni Tolentino kahit ang amo niya eh. Kumbaga, hindi na nararamdaman ng mga Duterte yung 100% loyalty ni Tolentino sa kanilang Panginoong Kanor. Parang kulto yan eh. Parang Kibuloy din yan eh. Dapat, pag alagad ka ni Kibuloy, hanggang kamatayan, paglilingkuran mo si Kibuloy. Parang ganon din kay Duterte. Kaya lang, si Tolentino, kailangan niyang mamangka sa dalawang ilog kasi kailangan niyang manalo dahil nagdedelikado nga siya. At tingin ko nga, si Tolentino, baka hindi na talaga mananalo yan. Kahit naman sila Bato at Bongo, mabaho na kasi yung mga Duterte, nabulgar na sila ng nabulgar. Ngayon nga, yung huli, yung kay Bongo, yung kontrata ng tatay at kapatid niya. Kay Bato naman, ICC, di ba? Ewan ko lang si Robin Padilla, hindi pa naman yan tatakbo. Pero siyempre, dahil nakita na ng taong bayan niya, nagsusuklay ng bigote, wala. Lamon ng lamon, habang may sesyon sa Senado, kain ng kain, nakikita naman ng taong bayan yan eh. Di ba? Yan ang ating reaksyon dyan. Kaya yan, makikita nyo ha, at natandaan natin, yung si Tolentino, nabatikos nga ang Liberal Party dyan eh. Nung panahong liberal yan, tumakbo yan sa Liberal Party eh. I think senador. Di ba? Tapos nung parang may rally ang Liberal Party noon, may mga babae na sumayaw diyan, ang malasway sayaw. Ng mga babae, di ba? Nabatikos ang LP noon. Paano yung sayaw ay doggy-doggy eh. Alam niyo yung doggy-doggy na sayaw? Talagang napanood yun. Ang laswa. Malaswa talaga. Nabatikos ang LP noon. Ang may pakana po noon, si Francis Tolentino. Kasi panahon na yun, LP pa siya. Di ba? Ganyan yan eh. Tapos, nung nawala na si Pinoy, yung letter L ni Tol, naging ganyan na. Madami namang politiko yan eh. Hindi lang si Tolentino yan. From L to ganyan. Ngayon, yung mga politiko, Marcos na sila. Kaya kung si Lenny din ang nanalo, halimbawa, si Lenny ang nanalo, ang presidente ngayon, yung L na magiging Duterte, kung si Lenny, gaganon din yung mga politiko, mag-heart-heart din sila. Mag-heart-heart din, magiging kakampings din. Makikita nyo ang mga politiko, magsosot ng mga pink-pink yan kung si Lenny nanalo. Si Marcos nanalo eh. Diba? Ganun lang yan eh. Kung si Sara naman mananalo sa 2028, lahat yan. Yung mga nakaganyan, magi-green na lahat yan. Sara yan, di ba? Ganun yun. Kahit nga si Satanas pa ang patakbuhin nyo sa Pilipinas, pag si Satanas ang presidente, papanig po sa Satanas yan, yung mga trapo. Kung si Barabas ang magiging presidente ng Pilipinas, kahit si Barabas, papanig ang mga trapo dyan. Ganyan ang malungkot na kalagayan ng ating bansa. Ito nga, nagre-reflect yung away nila Robin Padilla dito sa oportunistang si Tolentino. Kahit naman sila Alan Cayetano, ganyan din yan eh. Dati si Alan Cayetano, kaaway si Gloria, away sila ni Gloria. Nung panahon ni Duterte, magkakabati sila ni Gloria. Nung panahon ni Marcos, kabati na naman niya. Ganun yan eh. Ngayon, kaaway mo, bukas, kaibigan mo na uli. Wala nga prinsipyo, kagaya ng Marcos Duterte, unity team. Ngayon, nag-aaway na sila. Di adik na si Marcos ngayon. Bangag na si Marcos. Binubulat-lat na rin yung mga katarantaduhan ni Duterte, yung nakarang administrasyon. Binubulat-lat naman nila Romualdez yung mga katarantaduhan nila Duterte noon. Parmali, yung secret deal sa China, confidential fund.
yung katarantaduhan ni Kibuloy o hanggang sa nabulgar po si Kibuloy ay nang-re-rape ng alagad niya, nang-re-rape ng gagahasa ng batang babae. At yan po ay testimonya ng mga biktima ni Kibuloy. O, di ba? Nabulgar yan. Kaya napakasama ang nangyayari sa Pilipinas. Hanggat itong mga trapo politiko na ito ang nag-aaway bati sila. Habang ang taong bayan, nandito tayo, tinatarantado tayo, naghihirap tayo, ninanakawan tayo, sila nagpapakasarap sa mga ninanakaw nilang pera. Tayo ng mga Pilipino, nagdudusa sa baha, nagdudusa sa kahirapan, nagdudusa sa itong pagdurusa ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang bunyog po lagi nagpapaalala sa atin, mahalin natin ang bayan. Yung si Tolentino na balimbing, na hunyango, hindi lang naman po si Tolentino yan. Halos lahat ng mga politiko na yan. Tignan nyo. Minsan magkakampi si Villar, tsaka sila ganito. Susunod, hindi na naman sila magkakampi. Wala eh. Ang consistent lang dyan na oposisyon talaga. Ako, masasabi ko, Makabayan Black lang. Ever since, kahit sinong presidente, ang mga legislative agenda ng Makabayan Black ay talagang para sa tao. At least, yung Makabayan Black. Kung sakali, ang bunyog, ganyan din ang ating pananaw na pag mali, mali, pag tama, tama. Hindi dahil ang ating prinsipyo ay hindi seasonal. Hindi nakadepende kung sinong nasa kapangyarihan. Ang ating prinsipyo ay nakadepende kung ano ang tama, doon tayo titindig. Kahit sinong masagasaan. Kung ano ang mali, lalabanan natin yan. Kahit sino sasagasaan natin. Ganon yun. Hindi dahil sa kailangan natin makipaglaro or magpatuta, maging aso ng presidente o kung sino mang politiko, hindi. Diba? Pero nga, sa napakalungkot na kalagayan ng ating bansa, marami pang Tolentino dyan. Alam natin yan. Bandang huli, interest lang naman nila ang bakit ba nagmamarcos yan si Tolentino? Bakit siya lumilinyada kay Marcos? Kailangan niya manalo eh. Ganun lang naman yan eh. Bakit ba nag-away si Sara at si Romualdez? May ambisyon si Sara, may ambisyon din si Romualdez. Oh, ganun yun, ambisyon. Bakit ba nag-aaway? Lagi namang ang niyan, ambisyon. Bakit ba pinatalsik si Subiri? Kapangyarihan. Kasi pag Senate President ka, makapangyarihan ka. Gusto rin ni Chis Escudero maging makapangyarihan. At yung ibang senador, gusto nilang palitan yung posisyon ng ibang mga senador. Oh. Ano yan struggle po for power. Agawan sa kapangyarihan ng mga trapo. Pero wala kayong maririnig yan na ginagawa nila yan para sa taong bayan. Kasi kung tunay tayong lingkod bayan, dapat nakikipaglaban ka kasi ito yung interes ng bayan. Ito yung mabuti sa bayan. Kaya ka nakikipaglaban. Pero ang mga politiko, nakikipaglaban yan para sa kanilang ambisyon. Kaya kapag may panahon na itong politiko na to, dating kaaway niya, ngayon makakatulong na naman sa kanya, magkakampihan na naman yan. Susunod away, susunod kampihan na naman. Ganun lang yun talaga eh. Sabi nga ni Erap, weather lang. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. At binabati ko pala, congratulations sa mga kabatang kabunyog dyan sa Batangas City. Tagumpay ang ating bunyog Leaders Assembly. Bunyog, yung si Kabunyog, Dada Noble Kalanog ng Taal, Batangas. Binabati kita ha. Napakahusay ng Ma'am Angie Tamoria, Kabunyog yan, purong Binangonan Rizal. Binabati natin. Yan, sa San Jose, Batangas. Binabati natin. Tagumpay po ang Bunyog Leaders Meeting ng San Jose, Batangas. June Kabinbin, Kabunyog Crisanta Samera, Ninyo Caparos Dasan ng San Pascual, Batangas. Nako, napakahusay ng mga kabunyog ng mga Batanggenyo. Napakaraming leader po ang umattend sa mga dyan sa Batangas City at sa San Jose, Batangas. No? Congratulations sa inyo. At mga kabunyog po sa Sariaya, Quezon, mabuhay kayo. Ang galing, di ba? Danilo Dalisay, wala nang presidente katulad ni Marcos. Pinakamatinong presidenteng Marcos Sr. Hindi ako sang-ayon doon. Maraming ninakaw si Marcos Sr. History na yan eh. Matalino, pero matalino rin magnakaw. Yan ang history, no? Danilo Dalisay, hindi ako sang-ayon sa'yo.
Ah? O, di ba? Tinatahulan ni Robin Padilla ang kanyang kapwa-aso na si Tolentino. Dahil nararamdaman ni Robin Padilla na si Tolentino, si Francis Tolentino, dahil tatakbo itong senador, namamangka po sa dalawang ilog. Pero nasa linya na ni Marcos si Tolentino. Kaya ang sinasabi ni Robin Padilla, Tol, mag-resign ka na sa ating partido, sa kanilang partido. Kasi talagang tinuklaw na po. Tinuklaw, ano yung tinuklaw? Tinuklaw na ni Tolentino si Duterte. Kumbaga sa aso, naulul. Kinagat ni Tolentino ang kanyang amo na si Duterte. Kasi naulul na nga. Ganun po yun. Kaya itong si Robin Padilla, nag-aaw-aw-aw-aw-aw. Kinakahulan niya si Tolentino. Dogfight ang tawag dyan. Magdo-dogfight sila. Diba? Kumbaga, chupi, chupi, chupi. Doon ka na kay Marcos Jr. Ganun ang mensahe ni Robin Padilla. Talagang sulit na sulit ang pagiging aso ni Robin Padilla kay Canor. Ano kaya ang pinakain ni Canor Duterte dito kay Robin? Ano? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa selda, sasamahan ni Robin Padilla, si Canor Duterte. Si Rodrigo Canor Duterte. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan, ano ba sa tingin nyo? So hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.